on your understanding. Ibig sabihin naririnig ko minsan natin 'to sa song, eh. Merong song ito, eh, "Trust in the Lord with all your heart and lean not to thy own understanding." So, lagi pong naririnig natin 'yan na magtiwala ka sa Panginoon, magtiwala ka. Ang inuutos po sa atin ng Panginoon dito sa Proverbs, magtiwala daw po tayo ng buong puso sa ating Panginoon. At huwag daw po tayong mananalig sa ating sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Dito pa lang po sa salitang ito, makukuha na po natin yung mismong sinasabi ng Panginoon. At kung minsan, dito rin natin makikita kung ano ang ginagawa natin taliwas sa sinabi dito. Sometimes po, 'di ba, sometimes ang nangyayari sa atin, eh, sabi niya magtiwala ka ng buong puso. Sometimes, nasaan po ba yung puso natin? Kung minsan ang nangyayari is dahil hindi buo yung puso mo sa ating Panginoon, minsan nagkakaroon ka ng doubt na Hmm. ang Panginoon kaya is kikilos sa mga bagay na 'to? Ang ginagawa natin minsan inuunahan natin. Mm. Ang Totoo minsan ang yan. ginagawa natin, imbes na mag-trust tayo sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin anak. Hmm. Magtiwala ka ng buong puso, yun ang hinihiling ng ating Panginoon. Hmm. Ngunit karaniwan na ginagawa natin bilang tao, Hmm. ang hirap po sometimes. Yes, mahirap, pero ang sabi ng Panginoon dito sa Bible, magtiwala ka ng buong puso. Instead na itong trial na ito ay mapagtagumpayan natin dahil ito ay test sa atin, dahil kapag naunang humakbang ka dito Hmm. sa trust in the Lord at ipinagkatiwala mo sa maliit ang ating Panginoon, yung bigas, walang bigas, Hmm. pinagkatiwalaan mo ang Panginoon. Sabi mo, "Lord, pagpe-pray ko po na magkakaroon po kami ng bigas." Pinag-pray mo nga, ang ginawa mo naman tumakbo ka sa mga ano mo, mga kaibigan mo na mayroong kakayanan para magpahiram sa'yo. Anong ginawa mo? Hmm. Nanghiram ka. Hmm. Sabihin mo, "Ay, mare, kasi wala kaming bigas mamayang gabi. Alam mo ano, eh, mamayang gabi pa naman 'yun, pero, manghiram muna ako sa'yo at ibabalik ko na lang." Sometimes, ang Panginoon is nawawalang-bahala. Kumbaga kumbaga kung minsan, hindi natin maantay kung ano yung kilos ng Panginoon. Ang sabi niya, "Trust in the Lord." Magtiwala ka. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon. Kung minsan, yung Hmm. anak natin mayroong dilihensya o kaya naman yung asawa natin may dala-dalang bigas o kaya naman mayroon namang darating na kaibigan mo na magbibigay, hindi natin alam kung anong gagawin ng ating Panginoon. Pero marami na akong beses na nangyari kaibigan, kaya ako sinasabi ito because true to life na Hmm. na ang pagnanalangin ako, "Panginoon, wala kaming pambayad." Panginoon, paano po 'yan? Ang sabi, 5 days na lang mapuputulan na ako ng gas. Panginoon, ikaw po ang kumilos. Nag-aantay ako sa Panginoon. Minsan mararamdaman ko andiyan na yung tulong ng Panginoon. 2 Amen. araw, 3 araw, mayro'n darating sa akin na hindi ko Hmm. inaasahan. Na may mga sitwasyon na ginagawa ng Panginoon ng paraan. Hmm. Ang inaasahan lang ng ating Panginoon mga kaibigan, nakalagay dito, ilagay niyo po sa wall niyo, itong word na ito, trust in the Lord. Magtiwala ka ng buong puso sa ating Panginoon at huwag Yan. kang manalig sa iyong sariling Sariling karunungan. Sariling karunungan. karunungan, kung minsan ang ginagawa nating sometimes, inaasahan ng Panginoon yung trust natin. Kung minsan ang ginagawa nating saklay is yung mga kaibigan natin na mayayaman o kaya naman yung better connection natin sa iba. Kung minsan Hmm. ginagamit natin 'yan o kung minsan naman yung talino ng ating mga kaibigan. Kung minsan Hmm. may problema tayo 'no,
may problema tayo at para bang wala ng ano sa'yo na yung solusyon na ito mahirap ng solusyonan. Magtanong nga ako sa kaibigan ko kung anong solusyon ang pwede dito at mas sinunod mo pa ang solusyon ng kaibigan mo kaysa nagtiwala ka sa ating Panginoon. So, yan yung sinasabi ng ating Panginoon. Napakaliit na word ito sa ating Panginoon. 2 verses lang ito, pero malaking bagay ito sa ikinabubuhay natin every day. Every day. Every day. Kuminsan ang sabi natin, ay, ito yung dumating ang sakit sa at karamdaman. Nangyari po to sa akin. Talagang sinabi, cancer. Cancer daw ang sakit ko. Ang nangyari, inunahan na natin yung cancer. Ang ginawa na natin, binigyan na natin ng taning yung buhay natin. Na nalungkot na tayo, na stress na tayo, hindi na natin alam, mas lumala pa yung sakit natin. Imbes na yung cancer pala is 3 buwan lang makukure na. Ang nangyari, nag-worry ka na nag-worry, umabot pa ng 1 taon. So sometimes, ang kailangan po natin is to trust in the Lord. I-trust in the Lord lang po. Isa lamang po, ito po ang muni-murihin natin. Kaninang umaga po sinabi magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Paano po tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon kung hindi po tayo nagtatrust? Kung hindi po tayo magtatrust sa Kanya, napakadakila po niya. Pag-aari niya po ang heaven and earth, sabi ng Panginoon. Kaya nga po yung distance natin, kailangan natin ilapit ang sarili natin sa ating Panginoon. Sabihin natin, kasi ang Panginoon nandyan lang lagi sa'yo. Ang problema, lumalayo ka. Hindi mo itinatras ang buhay mo sa ating Panginoon. Hindi mo itinatras kung ano yung mga problema mo. Naghahanap ka ng ibang sulok samantalang nandyan lang ang ating Panginoon. Ang gusto niya lang is mas lalo kang lumapit sa Kanya. When you have a trial like this, when you have trial like problems in your house, when you have problems in your physical body, when you have trials sa business mo, ang ininanasa po ng ating Panginoon is magtiwala ka ng buong puso sa ating Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling kakayanan. Ang gusto ng Panginoon is mag-rely daw po tayo sa Kanya. Mag-rely daw po tayo sa Kanya. Kung minsan ganito kuminsan din nagagamit, kuminsan alam ko to, kuminsan gusto mong tumulong talaga sa tao. Ito malaking halimbawa po ito. Tunay pong nagiging malaking halimbawa ito sa Pilipinas. Dahil po sa malaki po ang puso natin na gusto nating tumulong. Marami po ang nai-scam dahil nagtitiwala po tayo sa sarili nating hinagap. Kuminsan ang nangyayari dahil ito lamang po ang pera namin, paano kami makakatulong? Kuminsan ginagamit pa natin. Kuminsan gusto po naming tumulong sa iba, ngunit ito lamang po ang pera namin. Parang may mas malaki pong interest na makukuha kapag ibinigay ko ito dito sa investment na ito. Baka po mas malaki pang magiging tubo at mas marami pa po akong matulungan. Ngunit kung minsan nasasadlak po tayo dahil pinagkatiwala po natin sa iba yung ating pera, hindi natin pinagkatiwala sa ating Panginoon at pinag-pray kung ito po ba ay para sa amin, Panginoon. Ang nangyari na mas lalong nawala yung pera mo. This is true na nangyayari. It is happening now in the Philippines. There's a lot out there na pinagkakaguluhan ng iba't iba ang mga investment na sometimes dumako po tayo sa ating Panginoon kung anong meron po tayo at ipagkatiwala natin sa ating Panginoon is siya po ang magpupuno nito. Siya po ang may-ari ng mundo. Siya po ang may-ari ng heaven. Ngunit sometimes kaya tayo ay nasasadlak because we don't trust Him. Because mas tinatrust natin yung pinapakinggan natin yung alam ng iba. Ngunit hindi po tayo nakakatakbo sa ating Panginoon. This is happening. Marami pong nangyayari ng ganito at umiiyak ako sa puso ko dahil sadlak na sa dami ng Pilipino ang mga makikita mo sa news. Kabilat kanan, ganito ang nangyayari.
Ang gusto lamang po ng ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Dahil kung pakunti-kunti po tayo nagtitiwala sa Kanya, mas lalo pa po niyang ipaparating sa iyo ang tunay na pagsalba niya. He is a God that has a lot of solution in your problem. He is a God that marami siyang wisdom. Matalino po siya. Siya po ang nagbigay ng talino kay Solomon kung paano umunlad ang bansang Israel. Siya, nanggaling po sa kanyang lahat yon. Kaya sabi nga natin, Panginoon, hanggang kailan kami manglulupaypay at mag-trust sa iyo? Alam niyo po sa Job, si Job po nagtiwala. Sabi niya, kahit na slay mo ako sa Job 13, yata yun, Brother Bong. Sabi niya, kahit mamatay ako sa mundong ito, ako'y magtitiwala sa iyo. Ganun po ang pagtitiwala ni Job. Kung sino pa po ang hindi kilala kay Job. Si Job po ay nawalan ng 10 anak, kung ilang anak sunod-sunod namatay. Ang kanyang mga businesses ay nawala. Sunod-sunod, oras lang ang magkakasama na nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang business, nagkasakit siya, lahat down. Ngunit nasabi pa po niya ito, kahit ako'y mamatay, magtitiwala ako. Kahit ako'y may slay sa mundong ito, ako'y magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ano pong nangyari? Binalik po ng Panginoon, doble, triple, 1,000-fold ang lahat ng nawala sa kanya, even the kids, even the wife. Nagkaroon po siya ng mas magandang asawa dahil iniwan siya ng asawa niya. Kaya po sabi niya na tunay nga na kahit na mawala daw siya dito sa mundong ito, siya ay magtitiwala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay hindi pa nagkakaroon ng pagtitiwalang lubos sa Panginoon, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Sabi niya dito, bakit hindi tayo nakakapagtiwala ng lubos? Ang unang-uno, ang kinultivate natin, alam niyo po ano? Ano po ang unang kinultivate natin? Worry. So, sabi ng Panginoon, ang kinukultivate mo, anak, nag-worry ka for everything. Hindi mo kinultivate na mag-trust ka sa ating Panginoon. Kaya ang hirap mong mag-trust sa tuwing darating ang problema, kung sino-sino tinatakbuhan mo, kung sino-sino pinupuntahan mo, at hindi mo muna inuunang manalangin. So sabi ng Panginoon, mas inuna mo pa ang mag-worry kaysa lumapit sa Panginoon at humagulgol ka sa ating Panginoon at mag-trust sa ating Panginoon. Anong sign ng hindi pagtatrust daw sa ating Panginoon? Anong sign? Unang-una sa lahat, hindi ka makatulog. That is worrying. Baliktad ka ng baliktad sa kama. That is worrying. Sabi ng Panginoon, yung salita ng ating Panginoon sa Bible, nagda-doubt ka. Kasi kapag nag-worry ka, ibig sabihin, pinagda-doubtan mo yung sinasabi ng Panginoon na He will not leave you nor forsake you, and He will bless His daughter and son. So, nakalagay po yan. Tapos sabi niya, kung may sakit ka naman, I am your healer. Sabi niya, I am your healer. By my stripe, you are healed. So, nakalagay po niyan. Tapos tayo po ay worry ng worry. Ang ginagawa natin, worry tayo ng worry. Ngayon po, ang napapalitan po yung trust natin and faith into worry. Ang nangyayari, hindi po natin makamit yung ating mga answer ng prayer because of worry. Worry and inuna natin yung paglalasing. Yun. Normal. Yung sa mag-asawa, mas mo pa na, sa tropa, paglalasing. tumakbo ka dun sa alak. Oo. Akala mo ba mawawala yung kinabukasan ng alak? Hindi. Ngunit kapag nag-pray ka sa ating Panginoon, tutulungan ka niya kung paano makahanap ng paraan. Sabi niya nga dito, ilabas mo uli yun, Brother Bong. Sabi niya, teka lang. Yung Proverbs yung kawikaan. Napakagandang version, napakaganda. Ito yung panghawakan natin, mga kapamilya. Nasaan na yung banda kanina? At kung minsan minamanipulate pa natin yung problema.
Ang problema sa atin is tayo na Yan. nag-fix. Sabi niya magtiwala ka ng buong puso sa ating Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Ayan na nga yung sarili nating karunungan. Kung minsan binamanipulate natin yung problema. Lapit ka dito tapos mamaya lalapit ka. Sasabihin mo, di bali, Mari, at sa kinabukasan, babayaran kita. Lalapit ka naman doon para ma-fix itong ano. Wala na. So, ang hirap kung minsan nagkabaon-baon ka na, kung minsan ikaw na naghanap ng counsel, mas inuna mo pa yung counsel ng iba at yun ang in-apply mo. Ngunit hindi ka muna lumuhod sa ating Panginoon. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Sabi ng Panginoon dito sa Kawikaan, alalahanin mo daw ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang tamang landas. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil siya lang ang may hawak ng universe. Kung paano nakahang ang stars at hindi bumababa sa atin, siya ang humahawak niyan. Kung paano tayo umiikot, siya ang humahawak niyan. Siya ang naghahawak ng sun and moon and stars and galaxies. So He is all-knowing God. Why not trusting the Lord? Why not trusting the Lord? Sabi ng Panginoon, mas inuuna pa nating i-fix yung problem natin, mas inuuna pa natin ang counsel ng iba, mas inuuna pa nating tumakbo sa mga mayayaman nating kaibigan, na hindi pa natin inuna na mag-pray, ngunit mas nauna na tayong nag-worry, mas lalo pang lumala ang problema dahil marami ka nang dahil na manipulate mo na yung problema mo, ngunit sasadlak pa rin yung way na yun dahil ikaw lang ang sa mind mo lang ang mga para ma-fix ang mga solution. So napakarami pong nangyayari dahil hindi muna natin nauuna ang ating Panginoon sa ating pagtatras. Sabi niya lahat daw ng ating ginagawa ay ipag-trust daw natin sa ating Panginoon. Nasubukan ko po to sa maliit na bagay na nag-trust sa Panginoon. Really hard po bilang isang ina, bilang isang magulang. Lahat po hinawakan ko kasi naging self-independent po ako eh. Kasi po nung dumating ako sa Amerika, is ako lamang po ang naghahanap buhay. So ang nangyari, mas manipulate ko po na ako lang ang humahawak ng kaliwat kanan na problema tapos binabalanse ko. Ang nangyari po is akong taga-ikot ng problema. Dahil sa ganun is nasanay na po ako ang mag-manipulate ng aming mga solution at problema. So nakalimutan ko pong mag-trust kaya ko po ito nasasabi sa inyo dahil po naramdaman ko kung paano mag-manipulate ng problem, kung paano hindi mag-trust sa Panginoon, wala din pong nangyari sa lahat. At lupaypay ako sa utang. Ito po ang totoo. Once you rely to yourself, once you rely to your own understanding, wala pong masusolusyonan kundi magpapatong-patong ang problema. Hanggang dumating po akong na-stress. Kaya ko po ito nasasabi because I myself gusto ko pong magpatotoo sa inyo. Na muntikan po ako mawala ng bahay, muntikan pong ma-repossess ang lahat because I trust only in my mind. But when I trust in the Lord, bahala ka na Lord, ang sarap pala. Ang sarap pala. Kasi when you trust the Lord, kahit sa maliliit ng bagay, He provide everything. Even yung panggasol mo na mawawalan na, magkaroon ng gasol. Even yung pagkain ng anak mo, magkakaroon ng pagkain. Even yung kuminsan yung regalo na inaalala mo, baka itong regalong to hindi ko maibigay sa anak ko, nabibigay ng Panginoon. Even in a small thing to big thing, yung pasweldo ng tao, He provide everything. Pambayad ng bahay, He provide everything. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang pera. Just overflowing. But I just sleep at night
Sleep at night and just pray. Ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat. Ang kailangan lang daw po natin is to trust in the Lord. Para kang nasa papel. Tama po yun. Yung sinasabi nila, sumabay ka sa Panginoon at Yun. iduduyan ka niya sa papel. Sumabay ka sa Prayer lang. pagtitiwala sa ating Prayer Panginoon. lang. Hindi tulad Prayer lang. ng ginagawa ko rin dati o ninyo natin na balisa ka kung kanino ka pupunta. Mangutang ka pa ng panggas kasi puntahan mo yung kaibigan mo, mangutang ka doon. Ngayon, mag-pray ka lang. May Mag-pray. mangyayari at mangyayari sa'yo. Mangyayari dahil ang sabi ng Panginoon, trust in the Lord. Huwag po Yeah. tayong mag-trust sa ating mga isip, Karunungan lang. karunungan. Huwag po tayong mag-trust sa mga kaibigan natin. Huwag po tayong mag-trust kung kani-kanino. Just trust in the Lord. Hinihingi po tayo itong week po ito, itong pong Christmas na ito, kung kayo ay may asawa, tayo po ay bigay ng isang gift sa ating Panginoon. Alam niyo po kung anong hinihiling ng ating Panginoon para ma-boost niya yung blessing niya sa inyo? Just trust God. The 2 words po. Alalahanin niyo po itong Christmas. Sabi ko din sa asawa ko, Froilan, itong Christmas na ito, mas lalo pa nating bibigyan ng trust ang ating Panginoon. And we will see mas different ang buhay nating itong year na to kesa next year. When you trust in the Lord. When you trust in the Lord. Mas lalo pa po natin na i-build up ang ating prayer sa ating Panginoon. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. I know, sometimes napakahirap po. Totoo po yan. Ilang years po ko pinag-aralan na magtiwala sa ating Panginoon. Alam nyo po, itong year lang na ito, itong year na ito, nasubukan kong parang nasa papel. Kaya ko po tinuturo sa inyo, when you trust God, ang Panginoon ang magduduyan sa inyo. Ang Panginoon ang mag-aalala ng mga problema nyo. Ang Panginoon ang magpapagaling ng sakit ninyo. Ako po ay dumaan sa maraming sakit, nagka-COVID, nagka-cancer itong year na to, but I trust the Lord. Ang sabi ko po, bahala ka Panginoon, kung ako man ay mamatay, ako'y sa'yo. Kung ako man ay mabubuhay, ako'y sa'yo pa rin. So, wala po tayong ibang sasabihin kundi ang magtiwala po sa ating Panginoon. Kung mayroon man po tayong problema sa bahay, magtiwala po tayo, aayusin po yan ng Panginoon. Salamat po sa lahat this week. Ito po ang ibigay natin this Christmas. Ito po ang ibigay natin sa ating Panginoon. Inaasahan po ng ating Panginoon na maging buhay sa atin. Ang Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord and not lean into your own understanding. Sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your Magtiwala ka ng buong puso. Magtiwala ka ng buong puso. Ang sinabi niya, buong puso. Kasi kapag hindi isip. Hindi isip. Kasi po yung isip sometimes nagbabago-bago. Kapag bago nilagay yan, niyo po sa puso niyo yan, kapag nasa puso po niyo yan, yan po ang nilalakaran niyo. Kaya karamihan po na hindi nagiging buhay ang salita ng ating Panginoon because nasa isip lang. Dumaan sa nguso, lumabas. Memorize lang yung sa isip eh. Napunta lang sa isip, tapos binuga ng bibig. Hindi natupad sa kanyang lakarin because hindi napunta sa puso. Kung ano daw po yun nasa puso natin, yun po ang lalabas sa atin. It means, sabi ng Panginoon, magtiwala ka ng buong puso mo sa ating Panginoon. Dati po, nalalaman na natin to, napakarami po nito sa Facebook eh. Kung minsan nandyan yan, yung Kawikaan 356, marami nagpo-post niyan. Ngunit isinabubuhay po ba natin? Ngayong pong Christmas, darating na po ang Christmas, ito po ang magiging gift natin sa ating Panginoon. Naisin po ng Panginoon na magtiwala tayo ng buong puso sa Kanya. At nakalagay po dito, ang blessing na ibibigay niya, ituturo niya sa inyo ang tamang landas. Ang tamang landas, napakaganda po, no? Yung tamang landas ang lalakaran mo. Hindi yung lubak-lubak na landas na
na kung ang iyong understanding ang pinairal mo is lubak-lubak yan, hirap yan, dahil hindi ka all-knowing. Hindi mo alam kung ano yung nilalakaran mo, blind ba? Ngunit itong ituturo niya sa inyo ang inyong landas, ibig sabihin may gabay ka, mayroon kang gabay, mayroon kang kasama. Kaya mas mabuti pa pong mag-trust tayo sa Panginoon kaysa mag-worry tayo. Wala pong hihinatnan ang pagwo-worry. Kaya kung mayroon po tayong sakit at karamdaman, mag-trust lang po tayo sa ating Panginoon na kinabukasan wala na yung sakit na yan. Yan pong pinoproblema natin ng mga finances. Ipag-pray lamang po natin sa ating Panginoon ang hanap siya ng paraan para tayo ay lalong umangat sa buhay. Ang kagandahan lamang po, tinuro niya sa atin na magtiwala tayo everyday. Kaya nga yung kinanta ni Nanay Fe, napakaganda. One day at a time. One day at a time daw. Sabi niya. Tapos yung kinanta ni Sir Bong, sabi niya, gaano man kalayo ang langit. Kalakasan. Oo. Ikaw ang kalakasan namin. Gaano man kalayo ang langit. Ang iyong pagmamahal ay nasa amin. Ganon din po ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kawikaan. Siya po may hawak ng universe. Yun nga po ipapaalala ko sa inyo. Siya ang may hawak ng sun and moon. Lumalabas ang sun, lumalabas ang buwan kapag gabi, at may araw pag umaga na mayroon tayong sinag ng araw, may liwanag, mayroong bituin sa langit, hindi gumagala, kumbaga hindi tayo na umaapoy dahil sa mga galaxy, hindi tayo nasusunog because He's holding it. Siya ang nagpangalan ng stars, ng mga galaxy. So magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Sabi nga ng iba, I love you to the moon, way back. Ano yung sinasabi ng iba? Yan yung everlasting na forever na na nandyan sa alapaap. Ngunit tinanong ba natin sa ating mga sarili, sino ang naghahawak niyan? Di ba't ang Panginoon? Sino rin kaya tayo na isang parang tuldok ng mundo? Kaya kanyang hawakan, kaibigan. Kung kayang hawakan ng Panginoon ang nasa alapaap, kaya kanyang hawakan sa iyong panalangin, kaya mo siyang abutin. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Salamat po this week. Yan po ang closing natin na sinabi nga kaninang umaga na magkaroon tayo ng tunay na relasyon. At ngayon po, magkaroon po tayo ng trust sa ating Panginoon. Alalahanin niyo po kapag makita niyo ang stars, ang mundo, ang moon, ang sun, hawak po yan ng Panginoon. Yan pa kayang buhay mo, hindi kayang hawakan ng ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, just trust in the Lord. Basahin niyo rin yung buong chapter ng Hebrew 11. Diyan talaga yung faith, pananampalataya, mga halimbawa na nangyari sa buhay nila na ipinagkaloob sa kanila dahil lamang sa pananampalataya. Amen. Because of trust. Abel, nandiyan yan. Amen. Sa Hebrew 11, basahin nyo yan, may time kayo ng assignment nyo, mga viewers natin. Bakit hindi matutupad ang mga panalangin natin, ang gusto mangyari sa buhay? Diyan, pananampalataya. Amen. Kay Noah, nandyan yan dyan. Halimbawa kay Abraham, nandyan yan lahat. Hebrew 11, mga halimbawa yon. Amen. Kaanak, basahin nyo yan mga viewers. Nakatala yan sa Hebrew 11. Hebrew 11, nandyan lahat sa buhay mapapalakas kayo ng Hebrew 11. Na talaga na makikita nyo na yung mga ginawa ng ating Panginoon, ating mga ninuno, na talagang ginawa niya. Kay Moises, kay Abraham. Nandyan yun, Hebrew 11. Nandyan yung mga pangako ng ating Panginoon sa atin. Tayo pa kaya na ngayon talagang manahan tayo sa ating Panginoon. Amen. Sige, Brother Bong, pwede bang ipatugtugin mo yung kinanta mo kanina pero yung Tagalog? May mga ka ba dyan? Meron ako dito. Kantahin po nating lahat at salamat po sa lahat ng viewers. Kung sino man po ang may mga sakit at karamdaman, ipapanalangin namin. At kung sino man po may problema,
At kung sino man po ang mayroong dalahin na hindi kaya niyang sabihin kahit kanino man, ay ipapanalangin ko na ang buong general. Dahil tayo po ay mananahan lang sa ating Panginoon. Magtitiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Title ng Tagalog, gaano man kalayo ang langit, parang yun yata Opo, yan. gaano man kalayo ang langit, tayo po ay teka lang, baka may prayer request si ate. Kantayin natin, technician na. Sama tayo magkanta. Kantayin natin yung gaano man kalayo ang langit. Opo. Second voice ka, ha? Technician.